Good day. We are Group 5 and we are here to present Chapter 6, E-Distribution. So, mag-start na tayo sa distribution. So, yung distribution is the transfer of merchandise to customer. In short, ito ang paglipat ng paninda sa customer. Ang distribution, ito ay online distribution platforms, mga website o app na nagbibigay daan sa mga negosyo na ibenta ang kanilang mga produkto o serbisyo sa mga customer ng direkta o sa pamamagitan ng intermediaries o maaari silang pangkalahatan gaya ng Amazon or eBay or specialized such as Airbnb or Spotify. So, magtungo naman tayo sa distribution system. Ito yung graph. So, distribution channel. These are the paths through which goods and services flow from producers to consumers. Ang pangunahing layunin ng isang channel ng pamamahagi ay gawin magagamit ang mga produkto o serbisyo sa mga mamimili ng pinakamabisa o epektibo. So, tungo naman tayo sa direct channel. Ito yung the consumer buys the product from you online in a store at a trade show or by mail order. So, yung indirect channel naman, the consumer buys you from product from a wholesaler, retailer, dealership, or some other intermediary. So, example is direct outlet. Ito yung mga example niya, broker, subsidiary, electronic, automation, e-shop. So, yung indirect outlet is wholesale, trade, retail, trade, franchising, intermediaries, and tumungo naman tayo sa distribution logistic. Ito yung proseso ng pag-aayos at pag-uugnay ng transportation at storage of goods from one location to another. Example is warehousing storage system, warehouses, digital libraries. At sa transport network naman, ito ay set of links, nodes and lines that represent the infrastructure of supply side of the transportation. The links have sa characteristic tulad ng bilis at pagkapasidad para sa mga daan. Ang data ng dalas or oras at paglalakbay ay tinukoy sa mga link ng transit or linya para sistema ng pagbibiyahe. Example, roads, tas pangalawa, waterways. Service naman tayo. A strategy for providing support to people who purchase from online businesses. Example is delivery service, remote diagnosis, repair. Tapos, next na po. The next is types of distribution logistics. Online distribution can play a role in both direct and indirect outlet channels. So, ang pagbabayad sa online ay maaaring gawin ng direkta o hindi daw direkta sa pamamagitan ng mga outlet channel. Depende sa logistic at kalidad ng serbisyo ng sistema ng pagbabayad. So, meron tayong mga advantages sa online distribution. Nasasatisfied daw natin yung mga customer kahit anong oras dahil nabibigay natin agad yung mga gusto nila. And yung mga dealer or producer is meron daw silang direct contact sa mga customer nila, and ang mga pagkakaiba-iba daw ng mga presyo at gastos is resulta na mas mababang presyo sa merkado at ang halaga ng produkto o ng product. The next is next. The next po is, meron po tayo dito yung mga cases. Yung case A po is direct outlet channel and case B is indirect outlet channel. So nakikita nyo po sa indirect outlet is meron po siyang pagdadaanan, which is intermediary. Yung intermediary po, example po dito is yung mga dealers, wholesaler, or mga retailers,
Kung sa ano naman po, direct is wala po siya pagdadaanan. Parang direct po siya o direct po siya sa mga customer. Yun lang po. Some important disadvantages of online distribution are listed below. Digital products can be copied and distributed illegally. Procedures for protecting the rights of the creators of such products, such as digital watermarks, are only used in isolated cases. Not all customers have access to the communication system, or it may be that their connection are too slow or weak, or that they are not secure enough. Customers have their search decision and purchase behavior recorded, and they are then marked for targeted sales actions. Thus, the distribution costs are in most cases passed on to the customer directly. Social and interpersonal contact are often missing from purchases on the internet and when delivery is performed through online channels. Sa kabila ng pag-uunlad ng teknolohiya, may mga customer pa rin na hindi nabibigyan ng sapat na access sa online na mundo na nagdudulot ng hindi pantay na karanasan sa digital na kalakaran. Ang mga digital na product ay may kakayaan madaling kopyahin at ipamahagi, ngunit ang paggamit ng digital watermark upang protektahan ang mga ito ay hindi laging ginagamit ng regular. Offline distribution, provider, storage, transport, point of delivery customer. Sa storage naman is temperature requirement, place and number, space requirements, transport, time demand, optimizing the rotates, delivery or collection type of handover. The advantages of offline distribution are considered to be times required to download extensive data feature and sounds or film are required as negligible. The quality of digital graphics, audio or values content can be kept high. Adherence to copyright is generally easier to ensure digital watermarks. Enhanced quantities of data or information can be stored into new types of storage media. Offline distribution. Ang mababang oras ng pag-download sa offline distribution ay tinuturing na mababa ang oras na kinakailangan upang i-download ang malaking data. Tulad ng mga larawan, tunog o pelikula, ito ay nangangahulugan mabilis na ma-access ng mga gumagamit ng nilalaman ng hindi naghihintay sa mahahabang pagda-download. 2. Mataas na kalidad ng nilalaman sa offline distribution. Maipapanatili ang mga mataas na kalidad ng digital na grapiko, tunog o video. Ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga gumagamit na ma-enjoy ang nilalaman sa tamang kalidad nito nang walang anumang pagkawala o anumang pag-comprehension. 3. Protection sa karapatan sa copyright. Mas madaling masiguradong pagsunod sa copyright sa offline distribution. Maaring gamitin ang digital watermarks upang protektahan ang nilalaman mula sa hindi otorisadong paggamit o pagpapamahagi na nagbibigay ng seguridad sa mga lumikha at may-ari ng copyright. 4. Kapasidad ng imbakan. Ang mga offline distribution ay nagbibigay daan sa pag-imbak ng malaking dami ng data o impormasyon sa mga bagong uri ng storage media. Ito ay nagbibigay ng kakayahang maayos ng pamahalaan at ipamahagi ang malaking digital na mga aklatan o collection. The most important of disadvantage of offline distribution of digital goods are defective data in the product is difficult for the end customer to refer most of the time of data. Career must be exchanged or recorded. Over time, the set of physical data carriers owned by the user because I become confusing and must be organized. Different formats and technical improvements in equipment degrade the compatibility of the existing infrastructure. The distribution of the digital goods not longer independent of time and place. Mga kahirapan ng offline distribution. Problemado sa pagkukumpuni ng mga
depektibong data. Isa sa mga pangunahing kahirapan ng offline distribution ay kung may depektibong data sa produkto. Mahirap para sa end customer na maayos ito. Sa karamihan ng mga kaso, hindi kayang ayusin ng end customer ang depektibong data, kaya kailangan palitan o i-record muli ang data carrier. Mahalagang isaalang-alang ang mga kalaman at kahirapan ito. Kapag nagdedesisyon sa paara ng pagmamahagi para sa digital goods, bawat paraan ay may kanilang trade-off at mahalaga na piliin ang paraan na pinakasusunod sa mga particular na pangangailangan at kahilingan ng nilalaman ng target or audience. Pangatlo, ang hybrid distribution. Ang last sa 3 types of distribution logistic ay ang hybrid distribution. Sabi nga ni Daisy, ang online distribution, it is a type of distribution through online where the customer or intermediaries merong connection via online sa mga providers or yung mga manufacturers at nangyayari ang distribution through digital transaction. While in offline distribution naman, ang offline yung transaction at meron madaming iba't ibang routes ang mga provider bago ito mapunta sa mga customer. Dito tayo dumako kung ano nga ba yung hybrid distribution. Ang hybrid distribution naman ay combination siya ng online at saka offline distribution, wherein dito ay gumagamit sila ng both direct at indirect channels to reach their customers. As you can see on the illustration below, meron dalawang routes or channel ang pwedeng pagpilian dito sa hybrid. On the left side, si provider o yung manufacturer pwedeng mag-provide ng goods directly sa mga customer. However, in right side naman, physical or actual routes ang dadaanan ng mga goods and services para mapunta sa mga distribution offline. At ang hybrid ay gumagamit ng intermediaries para sila ang may hawak sa mga customers na pagbibigyan nila ng mga products and services. Yun lamang po. Thank you.